Hello guys, meron naman tayong ibang gagawin. Acer, Aspire 3, A31553. So, galing na sa ibang technician to kasi kita nyo naman, wala ng tornilyo. Yan. Wala na rin hard drive. Meron extra RAM. Na-upgrade na rin siya ng RAM. So, hindi ko pa alam kung ano issue niya. Pero binuksan ko na. So, salpa natin yung charger kung anong magiging ano. So, ito pa rin charger natin. Yan, ito pa rin charger natin. Ito. Charger, plug-in. So, wala. Walang indicator light. Plug-in ng charger, wala. Possible, sa board na talaga to. Motherboard na. So, buksan na natin. Ano pa ginagawa natin? Buksan na yan. Tirahin pa ng iba yan. May natira pang tornilyo. So, yan. Nakatanggal na rin yung battery. Nakatanggal na yung battery. Tanggalan na natin ng tuluyan. Pero parang hindi pa rin talaga binabaklas ng tuluyan. At sa kabila yung mga ano. Para hindi sa gabal. Natin, CMOS battery. Indicator light. Touchpad. Keyboard. Yung USB. Ang fingerprint yata yun. Natin mga tabelya sa board. So, para malinis naman. Minsan kasi mayroon tayong mga hindi nakikita sa mata, pero once na ginamitan nyo na ng microscope, nakikita na siya. Natin to. BL4. So, ayan. Gamitan natin ng microscope. Maghanap tayo ng ano ba hanapin natin? Makayahan natin. Ano malabo yun?
So, ayan, mahina na yung ano natin. I-delete natin. Ayan. So, pag ganyan, titig nyo lang lagi kung mayroong sunog. Pero ako kasi, una kong ginagawa talaga is check ko muna yung board using tester. Beep mode, laging beep mode ginagamit ko. Yan. Once check ko muna siya, yan, nasaan ba yung charging ano niya? Dito. Ito. Ito yung charging port natin. Ito. Ngayon, ito pumunta sa kabila. So, punta tayo sa kabila. Lagi mo lang lagi yung first MOSFET, second MOSFET, saka sensing resistor. Yun lang lagi. Diyan mo lang i-check kung fully shorted yung motherboard, ma-check mo na rito. Kung dito pa lang. Kung 19 volts yung mainline talaga yung nagiging shorted. Yan, dito pa lang kasi, check mo na agad dito kasi pag check mo rito, dito na yung charging port. Yan. So, hindi. Hindi rin. Hindi rin siya shorted. Tutunog kasi yan. Pag shorted, ganito siya. Yan. Tumutunog yan. Shorted. Dito sa sensing resistor. So, dito sa sensing resistor natin, shorted na siya. Yan. So, check rin natin ng diode mode yung MOSFET natin. Kung shorted na ba yung mga MOSFET natin dito. Kasi minsan, nagiging shorted na to. Pag shorted na yung main sa 19 volts rail natin. So, good yung first and second MOSFET natin. So, nandito lang sa motherboard yung tira. 19 volts. Check natin lang yung 19 volts natin. Hanapin natin kung meron tayong makikita dyan. Ayan. So, wala pa. So, ito guys, ayan. May bingaw yung capacitor. May bingaw yung capacitor. Yan, may bingaw yung capacitor kung nakikita ninyo yan. Yan, may bingaw yung capacitor. Try natin tutukan ng. Ayan, may bingaw siya. Bingaw yung capacitor natin dyan. Yan, kita-kita yung bingaw niya. So, pag ganyan, unahin nyo na tanggalin. Tanggalin nyo na agad yan. Ang pagtanggal naman dyan guys, kung mabilis lang, di mo na kailangan ng hot air. O ganyan lang, nadalawa yung paa. O dalawa lang yung connection niya sa board. Alam mo lang is soldering iron. Siyempre, flux. Para pampabilis yung ano to, yung pabilis to maghinang. Ayan, flux. Kaya pala ganito yung ginagamit kong flux kasi ito. May natitira pa, sayang kasi. Nangihinayang ako. Kaya sinusungkit ko na lang dito. Sayang, konti lang, parang kalahati lang pa yung nagamit eh. Natin tanggalin. Tanggalin natin pa, may bingaw na to. So, tanggal na. Yan, tanggal na siya. Ayan, pag ganyan kasi na soldering iron lang, hindi pa yung mainit na yung board. Mas mabilis yung trabaho. Mas mabilis yung trabaho pag ganyan.
So ngayon, i-check natin ulit yung shorted pa. Shorted pa rin. Ay, ayan, shorted pa rin yung ano natin, rail natin. Yung 19 volt rail. So malalaman nyo yan dito. Ayan, dito. Sa may sensing resistor. Shorted pa rin. So shorted pa rin yung 19 volt rail natin. Hanapin pa natin yung shorted na wall na iba. So pag ganyan na kasi na hindi mo na siya nakikita, hindi na natin nakikita kung may mga katulad nun. Ayan. Hindi natin nakikita. Kung wala na tayo nakikita ang ganyan na may crack dyan. So ang gagawin natin, mag-inject na tayo ng voltage using power supply. Ayan. So yung power supply ko, 1.8 lang nakalagay dyan. Kung makikita nyo, 1.8 lang yan. Ayan. 1.8 na yung nakalagay sa power supply ko. Ngayon, mag-inject tayo ng voltage sa 19 volts line natin. Ayan. Ito yung 19 volts natin. Ayan. Mag-inject tayo using power supply. Gawin natin 3 volts para sa bilis. Ayan. 3 volts. So, yan. Nakikita nyo, di ba? Pag in-inject ko sa sensing resistor yan, in-inject ko yan, 3 volts na yan dito. Sa 19 volts line natin, in-injectan ko lang siya ng 3 volts. Ayan. Makita nyo, mayroong 2.2 ampere. Ayan, 0.2 ampere yung shorted. Ayan. Tapos, hanapin natin using thermal camera yan. Ayan. Hanap tayo ng shorted dyan. Hanapin natin yung shorted using thermal cam. So, meron dito. Namumula rito. So, ayan. Nakita na ko rito namumula. Sabihin indicator na may shorted dito. Ayan guys, yan. May umiinit dyan. Pero nasa kabila yan. Palagay ko kasi hindi mo nakikita dito. Iigit na natin para makita. Hindi pala nakikita. Ayan. May namumula dyan, oh. Ayan. Nasa kabila yan, guys. Ayan. So, tingnan natin. Ito sa kabila. Mukhang MOSFET yata na magaling-galing to. So, ayun. Kita ko na rito. Ayan. Hindi nyo rito. Ayan. Yun yung namumula dyan. Ayan. Yung namumula. Ayan. So, ang liit. So, ano na natin to? Check natin using lighter fluid. Sino dyan?
So, ayan, nakikita nyo guys, may bumubula dito. Ito. Ang gitna ng capacitor, bumubula. Talay ko, yan yun. So, lakasan natin. Bigyan natin siya ng 5 volts. Oh, so, yun na. Ipakita na siya rito. Dito nga. Ito nasa gitna. Ayan, nasa gitna. Nasa gitna ng capacitor. So, try natin tanggalin yan guys. Kasi yun yung ano ko. Yan yung hinala ko. Tatanggalin natin. Pag naghihinalaan na ganyan. Tanggalin na agad. Para mabilis yung trabaho. So, tinanggal natin. Nakadikit. So, ayaw matanggal. Hitin natin kasi nasa gitna. Ayun na, soldering wick. Para malinis natin. So, ayan. Nalinis na natin. Linisin na natin ng cotton at lighter fluid ulit.
So, ayan, natanggalan natin. Ngayon, check natin ulit kung may shorted pa. So, wala na shorted. Ayan. Wala na siyang shorted. Tara natin i-check dito sa ano natin. Sensing resistor, kung shorted pa. Ayan. Negative. Probe, yan. Sensing resistor dito. So, hindi na siya shorted, guys. Ayan. 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 Hindi siya shorted. So, yun. Palitan na lang natin yung dalawang capacitor. So, yun. Napalitan na lang natin yung dalawang capacitor. Ayan. Dito na lang natin lalagay yung dalawang capacitor. Kasi same lang naman yan. Yan, ganda na pagkakabit. So, linis. Ngayon, test na tayo kung gagana. Natin yung RAM. Hitan natin yung
Gamit na natin tong motherboard. Hindi pala natin nalinisan yung isa rito. Linisan ko lang. So, ayan. Nakabit na natin. So, battery. So, ito na. Moment of truth. Gagana ba? Hmm? King of the ball. So, ayan na. Ito na yung charger natin. Paksak ko na. So, may charging light na. Ayan. Yan, makikita niya may charging light na siya. Ayan, kulay pula. Ayan, kulay pula. Galing mo natin. So, ayan, wala. Tinanggal ko. May sasalpak ko natin. Ayun, mayroon na siya. Kulay pula. Ngayon, powering on. Yun lang. Asan ba yung power niya? Kabila, dito.
Powering on. Yan. See? May blue na. Ngayon, tayo natin kung magdi-display. Yan. Sana mag-display. So, nag-restart. Tayo natin saglit. Restart ulit. Mukhang delikado yata. Butlop yata. So, wala eh. Ayaw. Parang shorted din yata yung ano natin ah. Ayan na tayo. Ano rin yung bias natin ah. Corrupted. O, ano ulit. Oh, namatay. So, wala. Or possible, sira yung keyboard. Tingnan natin yung keyboard natin. Tagal natin yung keyboard. Tingnan natin, baka maya kasi yung keyboard yung sira. Kaya nagre-restart. So, same issue. Same issue. Tingnan natin yung RAM. Powering on. Ay, di wala pala. Sinanggal ko pala dun. So, wala yata. Ay, so, yun, okay na. Okay na. Good na. So, balik na natin yung keyboard. Balik natin yung keyboard. Kasi gumod siya nang tanggal yung RAM. Try natin itong keyboard. Balik.
Login. Powering on. So, ayan, good na. Yung RAM. Nasa wala may problema tayo sa RAM. Lalagay natin ulit. Try natin ulit. Lagay natin ulit pa. Try muna natin. Oh my God. Lagay natin ulit yung RAM kung ano, magiging reaction. Powering on. So, good na. All goods. All goods na. Ayan. Kita nyo naman, good na. May display na. Ayan. So, yun lang yung ginawa natin dyan. Tinabaho natin. Motherboard. Shorted. Ngayon, good na. Sana makatulong. Buuin muna natin. I-charge mo yung baterya niya. Buuin muna natin. Ay, kaso wala palang mga tornilyo to. Kaya, tatakpan na lang natin. So, yan. Pero lalagyan pa rin natin ng tornilyo kasi nga baka bumigay-bigla yung hinge niya. Yun na walang tornilyo. Lagyan natin parte dyan sa hinge. Para sigurado. Advise na lang natin yung co-technician natin na pag lagyan ng tornilyo kahit paano. Kahit sa parting hinge lang. Kasi guys, pag binabayaan nyo lang yan na ganyan, minsan bumibigay bigla yung hinge na yan. Tapos dagdag trabaho na yan. Hindi na babayaan ng customer yan, client, kasi nga sabihin niya lang sa'yo, buo yan nung binigay ko sa'yo. Maganda pa yan nung binigay ko sa'yo. Tapos ngayon, sira na. Ngayon, mapipilitan ka naman gawin kasi nga didiwarahan ka lang ng customer. Kaya, lagyan natin parte dyan kasi nga yun yung isa sa mga laging nasisira. So, ito na. Powering on. Ito na yung login. Powering on. So, ayan na, guys. Good na. Walang hard drive kasi ito na pinadala. Kaya, i-check ko rin baka nandito sa bag. Hard drive niya. Minsan kasi talaga nila ibigay yung mga hard drive kasi nawawala. Wala. So, wala dito sa bag niya. Hard drive. Siya na bahala na dyan. So, ganun lang. Sana makatulong. Thanks. Till next time, guys.